meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, maipasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin mula sa lahat lang, lalo na client-facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi na talagang maghihigpit tayo. Hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Pero baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, at hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, gawin ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging korap. At tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, konsehal, lahat yan, ang totoo po niyan, nasa kultura na po. Nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, sa mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi. Sana hindi natin ginagawa, no? Pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na isa kultura po yun sa atin, sa Pilipinas. Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng 1 taon, sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 9 na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, si PDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na inalok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin niyang kwento. May mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya proud ako sa ating mga kawani. Siguro karamihan, ganun na po ang ginagawa.